Praise God. Wala pong imposible sa Lord. Amen. May mga naiisip natin na yan, kayang-kaya ng Lord yan ibigay. Amen. Sige po, bago po tayo mag-start, let's pray po muna. Praise God. Hallelujah. Thank you, Father God, sa oras nito, O Lord, na muli po, God, Lord, just believe, O Lord, na patuloy mong bubuksan ang aming mga pamunaw, Lord, sa iyong mga salita, O God, Lord, at patuloy kang mag-reveal sa amin, O God, Lord, ng mga katotohanan na nagmumula po sa inyo, O God, Lord, at magpapalaya, O God, Lord, sa bawat isa, O God. Salamat po, Lord. We believe po, Lord, na patuloy po kami pangunahan, O God. We just give you all the praise, the honor, and the glory, O God, at pong aming dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Good evening po sa lahat. Parang nag-end sila. Good evening po sa mga nasa live, na mga nanonood po sa live. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ayan, pagpawala ng nervyos. Hindi po. Praise God. Ito pong napili ko na topic ay isa sa mga controversials among believers, among churches. Iba-iba kasi ng stand pagdating po dito. Ayan. At ngayong gabi, sa mga hindi pa fully may kaalaman dito sa topic na ito, nawa po'y mabuksan po tayo. Amen. Magkaroon tayo ng pangunawa. At finish na ng aking anak yung bathroom. Ayun. Ito na nai-imagine ko kasi sobrang init sobrang init ang panahon. Ito yung nai-imagine ko. Yung nalalapit natin anniversary para makapag-swimming. Ayan. Ito po yung topic natin for tonight. Water baptism. Ayan. Sino na po dito na baptize sa tubig? Meron pa pong hindi? Sino pa po hindi? Si Brother OG. Siya lang po, no? Ayan. Bagaman, marami na po sa atin, alam ko marami na po sa atin nakakaintindi kung ano yung talagang kahulugan ng water baptism. Hayaan niyo po na sa gabi ito, itakal po natin ito kasi baka meron tayong mga questions din na naglalaro sa may natin tungkol dito sa water baptism. Ayan po. Meron ito pong isang bata na nagtanong, sabi po dito, kikita po ba? I need to know if you have to be baptized to go to heaven. Yan. Question yan ng marami. I love God and was baptized when I was 7 years old. Meron po ba dito mga bata pa lang na baptized na? Water. Kami noon, alam ko na elementary days kami, na-baptize kami sa water. Ayan. I am now 18. Ayun pala, 18 years old na pala siya. And someone from a non-denominational church told me that no one can be saved and baptized at such a young age. So may nagsabi daw po sa kanya, no, na sa murang gulang na 7 years old, wala daw pong naliligtas at binabautismuhan. Ayan. They also said that you have to be baptized to go to heaven. Ayan. Meron din nagsabi sa kanya na dapat ma-baptize ka sa tubig para makapunta ka sa langit. Meron po ba nagsasabi? But my Baptist family said that you don't. Tapos eto naman, iba na naman yung sabi sa kanya, hindi naman daw kailangan para maligtas. Ayan. I am living for God in every way that I can, but I need to know if I must be baptized again. Now that I am supposedly of age to be baptized. Ayan. Ito po yung question ng isang 18 years old. At ito po yung ating mga questions to ponder, no? First, if you have to be baptized to go to heaven. Ano pong sagot siya? And second, is it true that no one can be saved and baptized at a young age? Sige po. Ito po yung verse natin.
Acts 10 verse 43, all the prophets testify about Him that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. Sino po yung sinasabi dito na paniwalaan po? Si Jesus. Sabi kong ganon, everyone na maniwala sa ating Panginoong Jesus, ano po yung natatanggap niya? Forgiveness of sins through His name. Amen. Kapatawaran. Amen. At kapag pinatawag tayo ng Lord, nandun po ang kaligtasan. Amen. It means that salvation and the forgiveness of sins comes freely as a gift through faith in Jesus Christ. Regalo. Wala bayad. Amen. Ang kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan ay isang regalo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. So, nagkakaroon tayo ng kalinawan dun sa question kanina Amen. At meron tayong supporting verse dyan. Na yung kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan ay dumadating ay regalo sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus. Sabi po dito, Acts 10:44 hanggang 48, medyo mahaba lang po, pero mabilis lang naman po itong topic natin. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all of them which heard the word. So nangangaral po dito si Peter. At dumating po sa kanila lahat ang banal na Espiritu. Tingnan niyo po yung yung sitwasyon. Nangangaral lang po si Peter dito. Tapos dumating yung Holy Ghost. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. So namangha po sila kasi pati na rin sa mga Hentil, di ba? Dumating na rin ang banal na Espiritu. For they heard them speak with tongues and magnify God. Narinig nila na nag-speak with tongues yung mga believers na nandoon, yung mga nakikinig kay Peter. Then answered Peter, can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord, then prayed them him to tarry certain days. So makikita po natin dito yung pangyayari na habang nangangaral si Peter, dumating ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, hindi pa sila na water baptized. Amen. So ibig sabihin lang po na ang pagbabautismo sa tubig ay hindi way para magkaroon ng kaligtasan. Amen? Ayan po. Ano nga po ba yung water baptism, Ang water baptism is an expression or act of faith that was carried out at the time that a person turned to Jesus in repentance and faith. Ano daw po yung water baptism? Expression. Ine-express. Amen? O isa siyang gawa, act of faith that was carried out at the time, yung panahon na yung isang tao ay kumilala sa ating Panginoong Yesus, tinanggap siya, nagsisi sa kasalanan, at naniwala sa ating Panginoong Yesus. Amen. Kung magkakaroon tayo ng magandang example dito, halimbawa po sa dalawang magkasintahan, mahal nila ang isa't isa. So, ang ginawa po nila, nagpakasal sila. It's an expression, it's an act ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Amen. At hindi lang po involved dito yung flesh or yung kanilang katawan na pinag-isa, kundi involved yung kanilang mga puso. So, parang ganun din po yung water baptism. Hindi siya act ng flesh na ilulubog ka sa tubig, kundi ang totoong kahulugan nito is nakipag-isa ka kay Kristo. Amen po. Ayan.
Sabi po dito sa Acts 2:37 hanggang 38, medyo maliliit. Ayan. Now when they heard this, they were weak in their heart. So ito po, nangangaral po dito si Peter. And said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? So pinangangaral ni Peter dito si Jesus. So tapos, nangyari po sa mga nakikinig, na-touch po yung heart nila nung message ni Peter. So nagtanong po sila kay Peter at sa mga apostles, ano ba ang dapat namin gawin? Sabi ganun. Tapos ito po yung sagot ni Peter sa kanila, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So dito po sa mga verses na to, makikita natin na yung repentance and yung pagbabaptize, nagkakasunod. Diba? Kumbaga, ito yung sinabi ni Peter sa kanila na dapat po nilang gawin. Ayan. Para daw po sa kapatawaran ng kasalanan at tatanggapin nila ang kaloob ng banal na Espiritu. Ayan. Sabi rin po sa Mark 16, verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ayan, sabi pong gano'n, makikita pa rin po natin pagkakaugnay ng paniniwala at ng pagbabautismo. Sabi pong gano'n, ang sino man naniniwala at nagpabautismo ay maliligtas, pero ang sino man na hindi maniwala ay makakondem or madadaw. Amen? Ayan, so baptism, medyo naunawaan na po ba natin kung ano yung ibig sabihin ng water baptism. Ayan, ito rin daw po yung isang kahulugan ng baptism. No? Baptism is also a way of calling to the Lord for a clear conscience. Ayan, isa rin daw po itong paraan ng pagtawag sa ating Panginoon para magkaroon ng malinis na konsensya. Ayan, tingnan po natin yung mga verse dito. Sabi sa Acts 22 verse 16, And now, why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Ang nagsasalita po kasi dito ay si Ananias. Ito, sinasabihan niya dito si Paul. Ayan. Makikita natin dito na yung pagbabautismo ay pagtawag din sa Lord para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Ayan. Kasi sinasabihan niya po si Paul na bakit po papatatagalin? Tumayo ka na at magpabautismo para mawala na rin yung mga kasalanan mo. Amen po. At kasi po, sinasabi dito, calling on the name of the Lord. So, kumbaga, parang sabay na nangyayari na tumawag ka sa Lord at magpabautismo ka. Amen? Hindi po sinasabi dito na yung mismong pagbabautismo lang. Amen? Kundi yung pagtawag sa ating Panginoon. Ayan. Tapos sabi rin po dito sa 1 Peter 3 verse 21, The like figure whereunto even baptism do also now save us, not the putting away of the filth of the flesh. Ito po yung sinasabi ko kanina, na hindi siya paglilinis, yung pagbabautismo, hindi siya paglilinis ng flesh or ng laman, okay? But the answer of a good conscience toward God, kundi yung malinis yung ating mga konsensya. Okay? By the resurrection of Jesus Christ. So ito po, yung sinasabi ko kanina, ang pagbabautismo rin daw po ay isang paraan ng pagtawag sa ating Panginoong Jesus para magkaroon tayo ng malinis na konsensya. Sabi sa Tagalog, malinis na buhi. Ayan. Ayan. Sabi po, ang baptism daw po ay may requirements. Kasi yung tanong kanina, di ba, nung 18 years old, ang una daw dito ay repentance. Sabi sa Acts 2:38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized,
every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So, bago tayo makapag-bautismo, nandun ang pagsisisi. Nandun ang repentance, no? Paano natin ipakikita publicly? Kasi yung ginagawa natin pag-water baptize publicly yan, di ba? Nakikita yan ng nasa paligid natin. So, paano natin ipakikita publicly na nakiisa na tayo kay Jesus, na nagkaroon na tayo ng bagong buhay na nagmumula sa Kanya kung hindi pa natin pinagsisisihan yung mga kasalanan natin. So, first, andun yung repentance. Tapos po, ang sunod, faith in Jesus as your Lord and Savior. Siyempre, eto yun. Yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus, yung paniniwala natin sa tinapos niyang gawa. Ito rin ay isang requirement bago magpabaptize. Amen po. Kasi sabi ko nga kanina, paano natin i-express itong pagtanggap natin kay Jesus, no? Kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, kung hindi pa tayo naniniwala sa Kanya. Sabi sa Mark 16:16, he that believeth, nauna po yung paniniwala or pananampalataya, and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ayan po. So, yun daw po yung mga, yun po yung, kumbaga sa yun po yung parang steps bago ka makapag-baptize. Amen? Ayan. Sabi po, baptism is an act that expresses one's faith in Jesus. Ayan, kamukha rin po yung sinabi kanina. Without that faith, the act means nothing. So, nagpabaptize ka nga, pero on your heart, hindi ka naman pala talagang naniniwala sa Lord, hindi naman pala talaga fully convinced ka sa ginawa ng Lord, sa tinapos na gawa ng Lord. So, baliwala po yung act na yun. Amen? Ayan. Therefore po, baptism is not what saves. So, hindi po yung pag-water baptism ang makapagliligtas sa tao. Amen. It is Jesus. Amen po. Water doesn't wash away sins. Amen. It is the blood of Jesus. So, malinaw po sa ating lahat. Amen po. Hindi po yung water baptism ang makapagliligtas sa tao. At hindi rin yung tubig na pinaglulublupay ang makapagtatanggal ng ating mga kasalanan, kundi yung dugo ng ating Panginoong Jesus mismo. Amen. And ito po nabasa ko rin, sabi ni Pastor Joseph Prince, no? Medyo maliit. Water baptism is an outward declaration that we have believed in the Lord Jesus Christ and are now in union with Him. It involves a spiritual and symbolic act of us going under the water and rising up again. Outward declaration na naniwala na tayo kay Jesus Christ at nakiisa na rin po tayo sa Kanya. Amen? Para nga yun dun sa magkasintahan to. Amen? At it involves spiritual. So, hindi lang siya sa laman or sa flesh, kundi involve po yung ating spirit. Amen? Ito ay isang symbolic act of us going under the water and rising up again. Ito po yun sa verse na to. Ayan. Therefore, we were buried with Him through baptism. So, kasi alam naman natin kapag nag-water baptize, no, nilulublog sa tubig. Kumbaga, kasama tayo na niliping. Amen? Sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Yes. That just as Christ was raised from the dead, at nabuhay muli si Jesus Christ from the dead by the glory of the Father, even so we also, tayo man, should walk in newness of life. Amen. Tayo man ay mabuhay na kasama niya at lumakad sa
panibagong buhay na kaloob ng ating Panginoon. So, nung nilubog tayo, kasama tayo na namatay sa nakasama tayo namatay sa ating Panginoong Jesus. At tapos nung inangat tayo from doon sa pagkakalubog, kasama rin tayo ng Panginoong Jesus. Amen. Sa paglahad sa panibagong buhay. Amen. Ayan. Ito na po yung mga question natin. Tapos na tayo sa topic. Malinaw po ba? Number 1. According to Acts 10:43, salvation comes to us. How? Paano po ba? Sabi sa Acts 10:43, all the prophets testify about Him that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. So, paano daw po dumadating ang kaligtasan? Parang iba-iba yung sagot. Through believing in Him, amen. Tingnan natin sagot freely. Dumadating sa atin to as a gift. Amen. Walang bayad. Through faith or believing in Jesus Christ. Amen po. Second, baptism is an expression of faith that usually takes place at the time of salvation. How does Acts 2:38 express this truth? Amen. Dumadating daw po yung baptism as an expression of faith. Amen. At the time of salvation. Sabi sa Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So makikita po natin dyan, no? Ayan. Sabi po ni Peter, repent and be baptized. Amen. Next po. Baptism is a way of calling upon the Lord. Yun po yung kanina. How does Acts 22:16 express this truth? And now, sabi nga po na Ananias kay Paul, no? Why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Ayan. This scripture says that as a person calls upon the name of the Lord, their sins will be washed away. Amen? It appears that calling on the name of the Lord can be vocal. Pwedeng sa pagsasalita, sabi po sa Luke 18:13, or through the act of baptism. Amen? As it appears in this scripture. Ayan po. It's a way of calling on the name of the Lord. Amen? Number 4. What is the requirement for baptism according to Acts 2:38? Repentance. Very good. Ayan. Dito naman po, what is the requirement for baptism according to Mark 16 verse 16? Believing. A person must believe. Amen. Ito number 6. According to Acts 10:43 to 48, ito yung binasa nating medyo mahaba. What is the next step after faith in Christ that a believer should take? Ayun, sinabi dito, shortcut na lang natin, no? Can anyone forbid water that we should be baptized? We shall receive the Holy Ghost as well as we, and He commanded them to be baptized in the name of the Lord, and prayed daily to tarry certain days. Ang answer, water baptism. Ang dali, no? Ayun po. So, tapos na dyan. Yung pong question kanina, balik natin. Pwede pa balik doon sa question to ponder. Questions to ponder. Ayan. Sabi po dito, if you have to be baptized to go to heaven, ano po ang sagot dito? No. Kasi, ang way para tayo ay maligtas at magkaroon ng kapatawaran na ating kasalanan ay paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Iyon po ang paraan. One way. One way Jesus, di ba? Number 2, is it true that no one can be saved and baptized at a young age? Alright.
Hindi po. Kahit nga sa murang gulang, kung totoo yung pagtanggap niya sa ating Panginoong Jesus, maliligtas po siya. So, hindi po yun sa dapat kapag matanda ka na, doon ka lang magpabaptize. Yan, di ba? Kasi kamukha naman po ng question yun na isa pa na kailangan ko ba magpabaptize ulit ngayon na parang nasa wastong kulang na ako, na mature na ako. Wala pong problema. Para sa akin po wala pong problema ito. Amen? Kasi yung papabaptize, expression mo yun eh. Expression mo yun na pinakikita mo publicly na nakaisa ka na sa Panginoon. Amen po. At meron din po palang question, hindi ko po naisama dun sa mga questions, no? Pwede ba ang isang infant ay bautismuhan? No. Ayan. Kasi makikita po natin na practice po ito sa ibang channel. Amen? So, mabuksan po tayo sa katotohanan na yun, no? Na ang wala pang muwang na bata, na sanggol, hindi pa yan alam yung kasalanan. Wala pa yan sa kaalaman niya. Amen? So, paano siyang nagsisisi? Paano nakikilalanin ang ating Panginoong Jesus? Amen? So, sa mga infant, hindi po talaga dapat binabaptize. So, bali wala po yung act na yun. Amen po. So, yun lang po. Salamat po sa ating Panginoong Jesus, no? Hindi po sinagay sa mga kalokohanan nito. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Just give you the praise and all the glory, O God. Salamat po, God, Lord, sa iyong mga salita. Lord, na amin pong natunghayan sa gabing ito, O God, Lord. Salamat po, Lord, na pinauunawa mo sa amin, Lord, ang mga salita mo, Lord, ang mga bagay na dapat po namin maintindihan, maunawaan, O Lord, sa mga salita mo, O God. Salamat po, Lord, sa mga katotohanan ito, O God, Lord, na ma-share din po namin sa iba, Lord, na wala pang pagkakaalam, Lord, sa katotohanan pong ito, O God. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan sa amin, O God. Salamat po sa tinapos mong gawa, O Lord. Salamat po sa kaligtasan ng bawat isa, O God. And we also thank you, Lord, na sa amin pong pag-uwi, O God, Lord, ikaw rin po ang siyang mag-iingat sa bawat isa po sa amin, O God, Lord. At patuloy nagpapasalamat kami ngayon pa lang, Lord, sa mga favor and blessing, O God, Lord, and increase, O Lord, na parating po sa aming mga buhay, O God. Salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, O God, Lord. We expect for more from you, O God, Lord, na inyo pong gagawin, O Lord, sa iglesia pong ito, Lord, sa buhay po ng bawat isa, Lord. We expect for more souls, O God, Lord, na dadako mo, Lord, sa iglesia ito, O God, Lord, upang makarinig ang katotohanan ng iyong pagmamahal sa bawat isa, O God. Salamat po. We just give you all the glory and all the honor, O God. Ito po ang aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Amen.